hinahangaan nating si Miriam Kiambao. Sa isang sports club daw sila unang nagkakilala. Hindi nagdalawang isip si Martin nang magdesisyong sumali si Miriam sa isang beauty contest dahil malaki naman daw ang tiwala niya kay Am. Ilang beses ko na naririnig yan. So, sige nga, bakit hindi? If you want, let's try it out. You know, let's see what could happen out of it. Alam niyo ba, dahil sumali si Miriam sa Binibining Pilipinas, kinailangan niyang ipatanggal ng wala sa oras ang kanyang braces sa ngipin. Pero hindi naman daw nasayang dahil panalo naman siya. Kahapon, habang ang buong mundo ay nanonood sa Miss Universe, si Martin cool na cool lang. Hindi daw siya pumasok sa opisina para mapanood niya si Am. Madalas silang mag-usap sa telepono kaya alam na niyang malaki ang pag-asa nitong pumasok sa 10 semi-finalist. May sinabi siya na medyo naging paborito daw siya dahil yung nangyari nung parang nadapaya ta siya. Medyo natawag niya yung pansin ng mga tao and they really felt proud of the way she recovered herself. Debbie, si Marilyn. Hindi maipaliwanag ni Martin ang naramdaman niya nang mag-first runner-up si Miriam. Medyo kinabahan din siya dahil baka nagbago na ang kanyang girlfriend. Pero nang mag-usap sila kaninang umaga, walang duda, siya pa rin daw ang #1 sa buhay ni Miriam. Since we talked this morning, I was very happy that we were able to talk again. And she was pretty much the same person I knew 4 years ago and throughout these ongoings. And natutuwa ako. Ito si Marilen Cawad, ang inyong naging saksi. Maya-maya lamang po ay makakapiling natin na live ang first runner-up ng Miss Universe, si Miriam Kiambao, dito po sa GMA. Samantala, Pangulong Estrada, lumalakas ang loob na lumaban sa China para sa issue ng pag-aangkin. Continued my walk. And I had really set my mind to doing that walk really gracefully and the best way I can to show off the gown. So, nung paghulog ko, tayo ako agad kasi kailangan the show must go on. Pero nung nahulog ka, Miriam, akalain mo ba na iyong pa ang makapagbibigay sa'yo ng magandang puntos? O inisip mo na, ay naku, patay, baka makasira sa'yo yung paghulog mo na yon? At the time nang nahulog ako, hindi ko inisip kung makaka-apekto sa akin eh. Ang iniisip ko lang talaga, hindi, the show must go on. Let's do this, parang gano'n. Natutuwa nga ako dun sa mga manonood dahil nag-standing ovation sila. Pinakpakan ka pa. Ingay-ingay nga nila nun. Yung hindi ba, binuka mo yung dalawang kamay mong gano'n at talagang you displayed your poise, no? After that, yung ba'y pinag-aralan? Pinapag-aralan ba yan ng mga binibining Pilipinas? Yung kung paano how to handle situations like that? Hindi naman, siguro ang nakatulong sa pagdala ko ng sarili ko yung confidence ko sa sarili ko. Nakatulong din ho yun sa training ko dito sa Binibini, saka ho din sa Venezuela, saka nakatulong din ho yung paniniwala ko sa sarili ko. Na hindi porke nahulog ako makakasira na yun sa pagkatao ko. Miriam, good morning. Good morning po. Tito J. Magandang gabi pala dyan. Kasi may napansin ito ng marami dito. You were leading kaysa doon sa Miss Botswana, no? By about 2, 3, 4 points until that second question. Tapos parang ang napansin nga ng mga nakapansin, parang napaudlot yung pagsagot mo. What was at the back of your mind at the time? I was really surprised about the question. It was totally unexpected. At the time, parang na-mental block ako eh. Nung narinig ko yung tanong eh. So, I had to rush kasi I can't pause for too long. No? Yes. And I was trying to be non-judgmental because I knew that the theme for that year was for the advancement of women. Had it been a different question, would you have answered differently? More profound, more anong tawag nito? Mas spontaneous? I probably had, but we wouldn't know. At that time, I was trying to be not judgmental, and I already said my piece.
dapat ituloy. Pero deep in my heart, dahil nga konservatibo tayo at ang paniniwala ko nga hindi maganda yung nabubuntis ka ng wala out of context of marriage. Yes. Deep in my heart, alam kong hindi siya dapat ituloy dahil importante din na pangalagaan niya yung sarili niya dahil she's about to bring out a child into the world and she won't be able to perform the duties and obligations required of a Miss Universe. So para bang meron akong nasabi na hindi totoo sa sarili ko. Kaya siguro hindi ko na-deliver ng maayos. So ibig sabihin mo ba, if you were given a few seconds to think, ang sasagot mo no? It would have been no. Maari ho. Bueno, Miriam, ang iyong mga kababayan ay talaga namang proud na proud sa'yo. Lalo na yung mga taga-Novaliches at taga-Bicol. Mga taga-Novaliches, mga taga-Albay. Thank you very, very much sa oras na ibigay mo sa amin dito. At pwede ka nang matulog ulit. Salamat. Maraming salamat. Good morning to you. Good morning. Mga senador na bumoto ng pabor sa Share Truth. Philippines. Miriam, okay, I'm sorry. Kung mag-asawa ho ako, hindi ko ma-focus ang sarili ko doon. I see. Bakit Canada pa? Kasi pagbaba ko ho, mahaba ho kasi yung train ko. Pagbaba ko ng steps, my heel got caught on my train and my dress had slippery beads on them. So I slipped, pero hindi naman ako napaupo. It was just like, meron lang akong pinulot sa floor. Tapos I quickly regained my balance and continued with my walk. Masasabi mo ba, Miriam, na nung pinalakpakan ka ng mga tiga Trinidad and Tobago ay mas lalong lumabas yung pagiging pabor nila sa'yo? Mahari ho. Kasi bago pa naman nung presentation night, natutuwa naman ho sa akin mga Trinidad. In fact, madalas na ho akong lumabas sa papers noon. And all the more, akong nakilala dahil dun sa pagkadapa ko. And natutuwa naman ako because I had been a good witness in that sense of showing the Trinidadians and the rest of the world what a person should do in the face of adversity. I have shown grace and confidence and the courage to stand up in spite of my fall. Ano masasabi mo, Miriam, sa mga ilang nagsasabi? Kasama na yung ilang mga komentarista nung international coverage ng pageant na kaya ka lang daw, o kung gusto raw ng isang candidate sa Miss Universe na pumasok sa top 5, kailangan daw ay madapa siya. Ang sabi pa nga nung isang babaeng putiron masdan daw natin yung pageant sa isang taon at baka raw dumadagdagan yung mga madadapa para lang makapasok sa top 5. Ano masasabi mo tungkol dyan, Miriam? I would consider my fall as a blessing in disguise. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ako mabibigyan ng opportunity to show my strength. Pero I doubt it if that was one reason why I got into the top 10. I'm sure the judges were wise enough to see that I had other qualities befitting the top 10. Although hindi naman ako nagbubuhat ng bangko, ayokong gagawin yon. Pero sa tingin ko, ay meron din naman akong ibang qualities kung hindi lang doon sa pagkahulog. Miriam, magso-showbiz ka ba? Pag-iisipan ko. Wala pa namang offer. Wala pang offer. Tumanggap ka Pero na ba? mas gusto kong mag-practice muna ng physical therapy, no? I-advance ko yung career ko as a professional. And then maybe get into modeling part-time. Papayag ba si Martin kung magso-showbiz ka? Tatanungin natin. Miriam, nanonood ang GMA Network News ay napapanood ng mga Pilipino hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa sa pamamagitan ng satellite. At hindi kami magugulat kung baka matsyempoan mo pa kami habang nagpapalit kayo ng channel sa television nyo dyan sa New York. Ano ang masasabi mo sa milyong-milyong Pilipino na kasalukuyan ay tuwang-tuwa at taas-taas na noo tungkol sa pagkapanalo mong yan sa Miss Universe? Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo dahil sa binigay nilang suporta sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil binigyan ako ng pagkakataon na to represent our country and to make our country proud of me. I'm also glad of the support that I received, not just from the Filipinos, but from the Trinidadians and even from Latin countries. And I'm glad that
through this opportunity, I was able to show the world how the Filipinos are as beautiful and as intelligent as the rest of the delegates are. And I'm glad that I have made the Filipinos known for our strength and for our beauty and for our intelligence. Miriam, Oh, bilisan mo na yung pagbalik mo rito. At siguro, alam mo na ito, sa June 8, paglapag mo sa Ninoy Aquino International Airport, katulad ng bago ka umalis, hindi ka na sa pamilya mo o kay Martin, sa bansang Pilipinas ka na. Magandang umaga sa iyo dyan, Miriam, at magandang gabi dito. Congratulations. thank you. Magandang gabi naman. Thank you. The top stories were brought to you by Winston,